Isang mahinang tunog ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Halos hindi iyon marinig sa gitna ng ingay ng mga naglalakihang makinarya at sigawan ng mga trabahador sa construction site ng Paraiso Verde. Ngunit para kay Michael De Villa, na nakatayo sa pinakatuktok ng gusali, ang tunog na yon ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang pandinig. Isang iyak. Iyak ng isang bata. Napakunot ang kanyang noo. Imposible. Walang batang pinapayagang pumasok sa lugar na ito. Masyadong delikado. Binaliwala niya ito sa una. Iniisip na guni-guni lang yon, dala ng pagod. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malinaw sa pagkakataong ito. Mas puno ng desperasyon. Agad siyang bumaba. Ang magarang Italian leather shoes niya ay lumubog sa putik habang tinatahak niya ang direksyon ng tunog. Dinala siya nito palayo sa mismong construction site, patungo sa isang nakalimutang bahagi ng lupain kung saan nagtambak ang mga basura at pinagtabasan ng mga damo. Nakakasulasok ang amoy. Hindi ito ang paraisong kanyang itinatayo. Ito ang impyernong itinatago nito. At sa gitna ng bundok ng basura, nakita niya ito. Isang babae at isang maliit na bata. Nakahandusay sila na parang mga basahan na basta na lang itinapon. Ang damit ng babae ay punit-punit at marungis, habang ang bata naman ay halos hindi na humihinga. Ang dibdib ay bahagyang gumagalaw. Napasinghap si Michael. Agad siyang tumakbo palapit. Ang puso niya ay kumakaripas. Lumuhod siya sa tabi nila. Hindi alintana ang dumi. Hinawakan niya ang pulso ng babae. Mahina pero tumitibok pa. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok na nakatakip sa mukha nito. At sa sandaling iyon, ang mundo niya ay gumuho. Sa ilalim ng dumi at mga galos, sa kabila ng pagkaupos ng kanyang pisngi at pagbilog ng kanyang mga mata, dahil sa takot, naroon pa rin ang mga pamilyar na guhit ng isang mukhang minsan ay naging bahagi ng kanyang kabataan. Liza. Ang pangalan ay halos pabulong na lumabas sa kanyang mga labi. Si Liza Santos. Ang dati nilang katulong. Ang dalagang laging nakangiti na naghahanda ng merienda niya pagkatapos ng klase. Ang babaeng bigla na lang nawala na parang bula. Na ayon sa kanyang ina ay nahuling nagnanakaw at tumakas. Isang alaala ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Si Liza, mga 10 taon na ang nakalipas, tumatawa habang inaabutan siya ng isang baso ng malamig na juice sa hardin ng mansyon nila. Bata pa, malusog, at puno ng pangarap. Ang imaheng iyon ay brutal na pinunit ng realidad sa kanyang harapan. Ang babaeng nakahandusay ngayon ay anino na lamang ng nakaraan. Isang malakas na galit ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Galit sa kung sino man ang may gawa nito. Galit sa mundo. Galit sa sarili niya dahil sa hindi malamang dahilan. Iwinaksin niya ang lahat ng pag-aalinlangan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Isang tawag lang sa kanyang driver. Kailangan ko ng sasakyan dito sa likod ng construction site. Ngayon na, sigaw niya sa telepono. Ang boses ay naglalaman ng awtoridad na hindi sanay mabigo. Maingat niyang binuhat ang bata. Napakagaan nito. Halos parang isang manika sa kanyang mga braso. Sumunod niyang inalalayan si Liza. Sa bawat pag-angat sa kanila, nararamdaman niya ang matinding pagtutol sa kanyang sikmura. Hindi ito dapat nangyayari. Pagdating ng sasakyan, wala nang tanong-tanong. Agad silang pumasok. Ang mamahaling leather seat ay nabahiran ng dumi at posibleng dugo. Sa pinakamalapit na ospital, bilisan mo! Utos niya sa driver. Habang humaharurot ang sasakyan, hindi maalis ni Michael ang tingin sa dalawa. Sino ang batang ito? Paano sila napadpad sa lugar na yon? At ang pinakamalaking tanong na bumabagabag sa kanya, bakit? Pagdating sa emergency room, nagkaroon ng komosyon. Agad siyang nakilala ng mga staff. Si Michael De Villa.
ang CEO ng Paraiso Verde. Ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Kailangan nila ng pinakamagaling na doktor. Isang private room. Babayaran ko ang lahat. Just save them! Ang pera at kapangyarihan ay mabilis na kumilos. Agad na dinala sa loob si Liza at ang bata. Naiwan si Michael sa hallway. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay may bahid na ng putik. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Marumi. Ilang oras siyang naghintay. Bawat minuto ay parang isang paghila sa kanyang katinuan. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, sinabi nitong pareho silang nasa critical na kondisyon, malnutrition, dehydration, at si Liza ay may mga pasa na mukhang hindi galing sa aksidente. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang pagkatao. May isang taong kailangan niyang tawagan. Ang tanging taong maaaring may alam sa nakaraan ni Liza. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri, at pinindot ang numero ng kanyang ina. Ilang ring lang ay sumagot na ito. Michael, anak, napatawag ka? How's the preparation for the launch? Ang masigla at eleganteng boses ni Doña Victoria de Villa ay parang isang sampal sa kanya. Nahihirapan siyang magsalita. May problema. Anong problema? Tumaas ang tensyon sa boses nito. Si Liza, ma. Natagpuan ko siya. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ilang segundo na, parang walang hanggan. Nasaan siya? Tanong ni Victoria. Ang boses ay biglang naging matigas at walang emosyon. Nasa ospital kami. Kritikal ang kondisyon niya at may kasama siyang bata. Muli, katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Michael ang lamig na bumalot dito. Hindi ito pag-aalala. Ibang klase ito. Nang sa wakas ay magsalita si Doña Victoria, ang mga salita niya ay tila patalim na tumusok sa puso ni Michael. Michael, ano man ang gagawin mo, siguraduhin mong hindi madudungisan ang pangalan ng pamilya. Kadiliman! Iyon ang unang bumalot sa kamalayan ni Liza. Isang kadilimang mabigat at nakasusakal. May amoy ng mamahaling alak at tabako. At may bigat. Ang bigat ng isang katawan na dumadagan sa kanya, pumipigil sa kanyang paghinga, nagnanakaw ng kanyang lakas. Huwag kang maingay. Isang boses na malalim at magaspang ang bumulong sa kanyang tainga. Walang makakarinig sa iyo rito. Sinubukan niyang sumigaw, pero isang kamay ang marahas na tumakip sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang pagpunit ng kanyang damit, ang sakit, ang kahihiyan. Ang tanging nagawa niya ay ang lumuha sa gitna ng madilim na silid na iyon, sa loob ng mansyon ng mga De Villa. Ang mansyon na dapat sana'y lugar ng kanyang mga pangarap. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan nang imulat niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang sigaw ay nanatili lamang sa loob ng kanyang isipan. Puting-puti ang paligid, ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. May mahinang tunog ng isang makina sa kanyang tabi, isang ritmikong bip, bip, bip na tila sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang naramdaman niya sa buong katawan. Doon niya napansin ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Nasa ospital siya. At bigla, isang mas matinding takot ang humampas sa kanya, mas malala pa sa bangungot. Si Leo! Ang isip niya ay nagpanik. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Leo? Nagpumigla siya. Pilit na inaalis ang karayom sa kanyang kamay. Kailangan niyang mahanap ang kanyang anak. Kailangan nilang umalis dito. At sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, napatingin siya sa gilid ng kama. Naroon siya, ang kanyang munting anghel. Mahimbing na natutulog sa isang maliit na crib. Ang dibdib ay marahang tumataas baba. Ligtas, payapa. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Liza. Napahiga siyang muli. At ang mga luhang kanina'y dala ng takot ay naging luha ng pasasalamat.
Buhay ang kanyang anak. Ligtas sila. Pero paano sila napunta rito? Ang huli niyang natatandaan ay ang matinding gutom, ang panlalamig ng semento habang yakap-yakap niya si Leo, at ang unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng mamahaling damit. Ang tindig ay puno ng kumpiyansa. Pamilyar ang kanyang mukha. Habang papalapit ito, mas luminaw ang lahat. Ang mga matang yon, ang hugis ng panga, ang buhok na maayos na nakasandal, para siyang tumitingin sa isang mas batang bersyon ng halimaw sa kanyang panaginip. Si Sir Michael, ang bunsong anak ni Don Ricardo, napaatras si Liza, pilit na isinisiksik ang sarili sa headboard ng kama. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang makina sa kanyang tabi ay nagsimulang tumunog ng mas mabilis. "Liza, okay ka lang ba?" tanong ni Michael. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pero hindi pag-aalala ang naririnig ni Liza. Narinig niya ang boses ng isang Devilla, isang pangalan na katumbas ng sakit at pagdurusa. "Huwag kang lalapit." Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. At halos hindi marinig. Kailangan nilang umalis. Ngayon na. Muli niyang sinubukang bumangon. Hindi alintana ang sakit. Kailangan niyang kunin si Leo. Kailangan nilang tumakbo. Ngunit ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Walang lakas. Tila isang basahan na walang silbi. Tumigil si Michael sa paglapit. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na para bang nagpapakita na wala siyang masamang intensyon. "Hindi kita sasaktan, Liza. Tinulungan ko kayo. Ligtas kayo rito." Ligtas? Walang lugar na ligtas hanggat nasa mundo sila ng mga Devilla. Napatingin si Liza sa maliit na telebisyon na nakasabit sa dingding. Hinanap niya ang remote control sa mesa sa tabi niya at nanginginig na pinindot ang power button. Nagbukas ito sa isang news channel at ang unang bumungad sa kanya ay ang isang malaking anusyo. Malapit nang buksan sa publiko ang pinakabagong luxury resort sa bansa, ang Paraiso Verde, na pag-aari ng pamilyang Devilla. Sa screen, lumabas ang isang larawan. Isang masayang pamilya, isang mas bata, nakangiting si Don Ricardo, si Michael, ang ate niyang si Christine, at sa gitna ng lahat ang reyna, si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay elegante at puno ng dignidad. Ang ngiti niya ay perpekto. Ang parehong nangiti na nakita ni Liza noong gabing ipinatawag siya nito sa opisina. Ang ngiting puno ng paghamak habang inilalapag nito ang ilang alahas sa mesa. "Ninakaw mo ito," sabi ni Victoria. Ang boses ay malamig. "Umalis ka ngayon din, bago pa kita ipakulong. Magnanakaw. At kung may pagsasabihan ka ng kahit anong kasinungalingan tungkol sa asawa ko, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang umaga." Naramdaman ni Liza ang pag-init ng kanyang mga mata. Muling bumalik ang lahat ng takot. Napilit niyang ibinaon sa loob ng maraming taon. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mansyon, dala ang kahihiyan at takot. Tumakbo siya para iligtas ang sarili niya at ang maliit na buhay na nagsisimula nang mabuo sa kanyang sinapupunan. Ngayon, natagpuan na naman siya. Natagpuan na naman sila. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Isang atake ng panik ang unti-unting lumalamon sa kanya. "Patayin mo yan," pakiusap niya kay Michael. Itinuturo ang telebisyon. "Pakiusap, patayin mo." Agad na kinuha ni Michael ang remote at pinatay ang TV. Ngunit huli na ang lahat. Ang imahe ng nakangiting si Doña Victoria ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang babaeng yon, ang diablong nagaanyong anghel, ang may kakayahang gawin ang lahat para protektahan ang pangalan ng kanilang pamilya. Kung nalaman niyang buhay pa sila, kung nalaman niyang natagpuan sila ni Michael, hindi niya kami pwedeng makita
Naramdaman ni Liza ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang tunog ng heart monitor ay naging tuloy-tuloy at nakabibingi. Ang huli niyang nakita, bago siya muling lamunin ng dilim, ay ang nag-aalalang mukha ni Michael De Villa, isang mukha na sagisag ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang mansyon ng mga De Villa ay malamig at tahimik, tulad ng isang museo. Bawat muebles ay nasa perpektong lugar, bawat painting sa dingding ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dito lumaki si Michael, ngunit sa pagpasok niya ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng isang sikretong ayaw ipaalam. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Victoria, sa malawak nilang dining room. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang lamesa. Perpekto ang ayos ng buhok, suot ang isang eleganteng silk dress. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Michael ang isang anino ng pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit agad din itong napalitan ng isang kalmadong ngiti. "Michael, anak, halika, umupo ka. Ipaghahanda kita ng hapunan." "Hindi na po ako magugutom na, Ma," sagot ni Michael. Umupo sa silyang nasa tapat niya. "Kailangan nating mag-usap." Nagbuntong hininga si Victoria na parang isang inang napapagod sa kakulitan ng kanyang anak. "Tungkol ba ito sa babaeng yon, kay Liza?" "Opo," mariing sabi ni Michael. "Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang totoo? Na halos mamatay na siya sa lansangan? Ang sabi niyo, umalis lang siya." Kumuha ng baso si Victoria at nagsalin ng tubig. Ang bawat kilos niya ay kontrolado at mahinahon. "Michael, may mga bagay na hindi mo na kailangang malaman para protektahan ka." "Protektahan ako? O protektahan ang pangalan ng pamilya?" Hindi napigilan ni Michael ang pait sa kanyang boses. Tinitigan siya ni Victoria at sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay lumamig. "Ano bang gusto mong marinig? Ang totoo?" "Sige, ang totoong Liza Santos ay isang magnanakaw." Nagulat si Michael. "Ano?" "Nahuli ko siyang kinukuha ang kwintas ng lola mo. Isang pamana na napakahalaga sa akin." Paliwanag ni Victoria. Ang boses niya ay puno ng pinigilang hinanakit. "Pero naawa ako sa kanya. Bata pa. Kaya sa halip na ipakulong siya, pinalayas ko na lang. Ibinigay ko pa ang lahat ng sahod niya. Iyon ang kabayaran sa kabutihan ko. Ang bumalik siya pagkatapos ng 10 taon na parang isang basahan para sirain ang reputasyon natin." Ang kwento ay perpekto. Bawat salita ay tila pinag-isipang mabuti. Ngunit hindi ito tumutugma sa babaeng nakita ni Michael sa ospital. Ang mga matang yon, puno ng takot. Hindi yon mga mata ng isang magnanakaw. Kung ganoon, bakit siya natatakot sa atin? Bakit siya nagpanik nang makita niya ako? Siguro dahil sa konsensya niya. Mabilis na sagot ni Victoria. "Michael, itigil mo na ito. Nakakasama sa'yo. Nakakasama sa pamilya. Malapit na ang launch ng Paraiso Verde. Huwag mong hayaang sirain ito ng isang walang utang na loob na katulong." Tumayo si Michael. May mali. May malaking mali sa kwento. Ang pader na itinayo ng kanyang ina ay napakatibay. Ngunit nakikita niya ang mga bitak. "Saan ka pupunta?" tanong ni Victoria. "Kay ate," sagot ni Michael bago tuluyang tumalikod. Ang apartment ng kanyang kapatid na si Christine ay simple lang, malayo sa karangyaan ng mansyon nila. Matagal na itong humiwalay sa pamilya, piniling mamuhay ng mag-isa. Pinagbuksan siya nito ng pinto, isang sigarilyo ang nakasipit sa kanyang mga daliri. Hindi ito nagulat na makita siya. "So finally, the golden boy decided to visit the black sheep," sabi ni Christine, isang mapanuyang nangangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pumasok si Michael. "Ate, kailangan ko ng tulong mo." "Tulong?" Tumawa si Christine, isang tawang walang saya. "Bakit? Nagkulang ba ang allowance mo mula kay Mommy?" "Hindi ito tungkol sa pera," seryosong sabi ni Michael.
Tungkol ito kay Liza Santos. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Christine. Itinapon niya ang sigarilyo sa bintana at hinarap ang kapatid. Ang mga mata ay biglang naging matalas. Anong meron sa kanya? Natagpuan ko siya. Nasa ospital. At sinabi ni Mama na nagnakaw daw siya kaya pinalayas. Muling tumawa si Christine pero sa pagkakataong ito may kasama itong pait. Sabi ni Mama, "Siyempre, si Mama ang nagsabi, ang santa ng pamilya De Villa. Ate, sabihin mo sa akin ang totoo." Lumapit si Christine sa kanya. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang totoo, bunso? Buong buhay kang namuhay sa loob ng paraiso verde mo. Wala kang kaalam-alam sa mga halimaw na nakalibing sa pundasyon niyan. Bago pa man makasagot si Michael, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. "Hello, Mr. De Villa?" Isang boses ng nurse mula sa ospital. "Yes, this is he." "Sir, mayroon po kasing isang lalaki dito na nagpipilit pumasok sa kwarto ni Miss Santos. Nagpakilala po siyang abogado ng pamilya ninyo, isang attorney Romero." Nanlamig ang buong katawan ni Michael. Ang abogado ng pamilya? Bakit? Bakit niya kailangang puntahan si Liza? "Huwag niyo siyang papasukin. Papunta na ako." Sigaw niya bago ibaba ang tawag. Nagmamadali siyang lumabas ng pinto. Ang isip ay gulong-gulo. Bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang huling sinabi ni Christine mula sa likuran niya. Ang boses nito ay malamig at puno ng isang babala na tumatak sa kanyang kaluluwa. "Mag-ingat ka, Michael. Sa pamilyang ito, ang katotohanan ang pinakamalaking kasalanan." Nagising si Liza sa tunog ng mga nagtataas na boses sa labas ng kanyang pinto. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, ngunit narinig niya ang pagpipilit sa tono ng isang lalaki at ang matigas na pagtanggi ng isang babae, marahil ay isang nurse. Ang puso niya ay agad na kumabog ng mabilis. Sila na ba yon? Andito na ba sila para kunin siya? Para patahimikin siya at ang kanyang anak habang buhay? Ang pinto ay bahagyang bumukas at isang nurse ang sumilip sa loob. Ang mukha ay halatang hindi mapakali. "Ma'am, pasensya na po sa ingay. Mayroon po kasing..." Hindi na nito natapos ang sasabihin ng isang lalaking nakasuot ng barong. Ang marahang itinulak ang pinto para makapasok. Ngumiti ito, isang nangiting profesional, ngunit walang kabuhay-buhay. "Miss Santos, ako si Attorney Romero. Ako ang abogado ng pamilyang De Villa." Naramdaman ni Liza na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang abogado. Ang taong nag-aayos ng lahat ng basura ng pamilya. Napaatras siya sa kama. Niyakap ang unan na parang isang kalasag. Anong kailangan niyo sa akin?" "Narito lang ako para kumustahin ka," sabi ng abogado. Ang boses ay malumanay, ngunit may talim. "At para mag-alok ng tulong. Alam mo na, para sa pagpapaospital at para makapagsimula kang muli sa isang lugar na malayo rito." Yun na. Hindi yun isang alok. Yun ay isang utos, isang banta. Umalis ka at manahimik o. Bago pa man makasagot si Liza, isang malakas na boses ang pumuno sa silid. "Umalis ka rito." Dumating si Michael. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit. Hinarangan niya ang abogado. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan nito at ni Liza. "Michael," bati ni Atty. Romero, hindi natitinag. "Pinadala ako ng iyong ina. Wala akong pakialam kung sino ang nagpadala sa'yo." Putol ni Michael. "I said, get out. Now." Nagkibit balikat lang ang abogado, inayos ang kanyang necktie, at tumingin kay Liza sa huling pagkakataon. "Pag-isipan mong mabuti ang alok ko, Miss Santos." Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis, na tila walang nangyari. Nang silang dalawa na lang ni Michael ang naiwan, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Puno ito ng mga tanong na hindi masabi at mga sagot
na nakakatakot marinig. Huminga ng malalim si Michael bago humarap sa kanya. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Liza mula sa isang dibilya pagsisisi. "Liza, patawarin mo ako," sabi niya. Ang boses ay basag. "Hindi dapat nangyari to. Hindi ka na nila gagalawin habang nandito ako. Pangako." Tinitigan ni Liza ang lalaki sa kanyang harapan. Nakikita pa rin niya ang anino ni Don Ricardo sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, nakikita rin niya ang sinseridad sa mga mata nito. Saan pa ba siya pupunta? Kung tatakbo siya, hahabulin lang sila. Kung mananahimik siya, mabubuhay sila sa takot habang buhay. Napatingin siya kay Leo na mahimbing pa ring natutulog. Ang kanyang munting anak na walang kasalanan. Karapatan niyang magkaroon ng isang buhay na walang takot. Karapatan niyang malaman ang katotohanan. Ito na. Wala nang atrasan. Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. May kailangan kang malaman, Sir Michael." Umupo si Michael sa silya sa tabi ng kama. Naghihintay. "Hindi po ako nagnakaw," panimula ni Liza. Ang boses ay nanginginig sa umpisa, ngunit unti-unting tumatatag. Habang sinasabi niya ang katotohanang matagal niyang kinimkim. Ikinuwento niya ang lahat. Ang gabing iyon sa library, ang pagpasok ng lasing na si Don Ricardo, ang mga pakiusap niya na hindi pinakinggan, ang sakit, ang kahihiyan. Habang nagsasalita siya, pinanood niya ang pagbabago sa mukha ni Michael. Mula sa pakikinig, naging pagkalito, hanggang sa naging purong lagim. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, ang pagkuyom ng mga kamao, ang unti-unting pagguho ng mundo sa mga mata nito. Pagkatapos, ikinuwento niya ang pagtawag sa kanya ni Doña Victoria, ang mga alahas na inilatag sa mesa, ang mga banta, ang pagtataboy sa kanya sa gitna ng gabi na parang isang hayop. Nang matapos siya, ang tanging maririnig sa silid ay ang kanyang mga hikbi at ang mabilis na tunog mula sa heart monitor. Hindi nagsalita si Michael. Nakayuko lang ito. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Tila pasan niya ang bigat ng kasalanan ng buong mundo. Sa wakas, pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng isang emosyon na mas matindi pa sa galit. Isang determinasyon na sumisira ng mga pader. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Liza. Nagulat si Liza sa init nito. Hindi ito marahas. Ito ay isang pangako ng proteksyon. "Pananagutan nila ito, Liza," sabi ni Michael. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat. "Ang ama ko, ang ina ko, pananagutan nila ang lahat ng ginawa nila sa'yo. Pinapangako ko sa'yo." Tumango si Liza. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakaramdam siya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Dahil may isang sikreto pa siyang itinatago. Isang sikretong mas komplikado at mas masakit. Tinitigan niya si Michael. Ang mga mata ay puno ng bagong pasakit. "Pero may isa pa kayong hindi alam," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Tungkol sa tunay na ama ni Leo. Ang mga salitang iyon ay binitawan ni Liza na parang isang basag na pangarap. Tungkol sa tunay na ama ni Leo. Natigilan si Michael. Ano pa? Anong mas lalala pa sa lahat ng narinig na niya? Na isa pa sa mga kamag-anak niya ang may sala? Na mayroon pang ibang krimen na nakatago sa anino ng kanilang mansyon? Inihanda niya ang kanyang sarili sa pinakamasaklap. Napayuko si Liza, tila nahihiyang magpatuloy. Tumingin ito sa malayo, sa bintana, na para bang binabalikan ng isang ala-alang parehong matamis.
at mapait. Pagkatapos ng gabing iyon, nanginginig ang boses niya. Tumakbo po ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nagtago ako sa hardin, sa likod ng malalaking halaman. Doon na lang ako umiyak ng umiyak. Nakinig lang si Michael. Ang puso niya ay parang pinipiga. Tapos, may lumapit sa akin. Si Marco po. Ang isa sa mga hardinero. Nakita niya akong umiiyak. Isang imahe ang biglang sumulpot sa isipan ni Michael. Isang binatang payat, laging nakangiti, na madalas niyang makitang nag-aalaga ng mga rosas ng kanyang ina. Si Marco. Halos nakalimutan na niya ito. Hindi po siya nagtanong. Umupo lang siya sa tabi ko. Inabutan niya ako ng panyo. Pagpapatuloy ni Liza. At sa unang pagkakataon, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuwentuhan niya ako tungkol sa mga bulaklak. Sabi niya, kahit gaano kadilim, laging may tutubong maganda kinabukasan. Sa gabing iyon, sa gitna ng matinding sakit at pagkasira, nakahanap si Liza ng isang taong nakinig at umunawa. Walang paghuhusga, walang masamang hangarin. Ang gabing iyon, si Marco po ang kasama ko. Siya lang ang naging mabuti sa akin. Siya lang ang nagparamdam sa akin na tao pa rin ako. Dahan-dahang tumingin si Liza kay Michael. Ang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong katatagan. Si Leo po. Anak ko siya kay Marco. Hindi po siya isang Devilla. Parang isang malakas na kulog ang tumama kay Michael, ngunit walang kasamang tunog. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa kanyang isipan. Hindi anak ng kanyang ama, hindi kapatid. At sa gitna ng lahat ng galit at pagkasuklam na nararamdaman niya, isang kakaibang emosyon ang lumitaw. Isang emosyon na ikinahiya niya sa una, ngunit hindi niya mapigilan. Ginhawa, isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Ang batang natutulog ng mahimbing sa crib ay hindi nagdadala ng dugo ng isang halimaw. Si Leo ay bunga ng kabutihan sa gitna ng kasamaan. Ngunit ang ginhawang iyon ay agad na napalitan ng isang bagong klase ng galit. Isang galit na mas malamig, mas nakatutok. Nasaan si Marco ngayon? Tanong ni Michael. Ang boses ay seryoso. Ang ngiti sa labi ni Liza ay naglaho. Hindi ko po alam. Pagkatapos malaman ni Doña Victoria na buntis ako, bigla na lang siyang nawala. Parang bula. Sabi ng ibang katulong, umuwi daw sa probinsya. Pero hindi po siya nagpaalam sa akin. Doon naunawaan ni Michael ang lahat, ang kanyang ina. Ang pagkawala ni Marco ay hindi nagkataon lamang. Tumayo siya. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pakikinig. Oras na para kumilos. Hindi na kayo pwedeng manatili rito, sabi niya kay Liza. Masyadong delikado. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tumawag. Isang maikling usapan lang, puno ng mga utos. Pagkatapos, tumawag siyang muli sa isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. I need a background check, sabi niya sa telepono. Marco Reyes, dating hardinero sa Devilla Estate. Mga 10 taon na ang nakalipas. Hanapin mo kung nasaan siya ngayon. Hanapin mo lahat. Inayos niya ang mabilis at maingat na paglipat ni Liza at Leo sa isang private condo unit na pag-aari niya. Isang lugar na walang sino man ang nakakaalam. Nang gabi ring iyon, habang pinapanood niyang ayusin ni Liza ang tulugan ni Leo sa bago nilang tahanan, may kumatok sa pinto. Nagkatinginan sila ni Liza, parehong kinabahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sinilip ito, ang kapatid niya, si Christine. Binuksan niya ang pinto. Paano mo nalaman na nandito kami? Diretsong pumasok si Christine, hindi pinansin ang tanong niya. Tumingin ito kay Liza, pagkatapos ay kay Leo, at bumalik ang tingin kay Michael. Ang dating mapanuyang mamuong ngiti sa labi nito ay wala na.
Napalitan ito ng isang seryosong determinasyon. Sinubukan mong mag-isa. Tingnan mo kung saan ka dinala niyan, sabi ni Christine. Mukhang kailangan mo na ng tulong ng isang black sheep. Bago pa man makasagot si Michael, muling nag-ring ang kanyang cellphone, ang imbestigador. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya, may nahanap po ako agad, tungkol kay Marco Reyes. Ano yon? Tanong ni Michael, habang nakatingin sa kanya si Christine at Liza, parehong naghihintay. Wala pong record na umuwi siya sa probinsya niya. Ang huling record ng employment niya ay sa inyo. At ayon sa isang dating guard na nakausap ko, huminga ng malalim ang imbestigador. Sir, may nahanap po ako. Ang huling taong nakakita kay Marco ay si Atty. Romero. Ang opisina ni Don Ricardo ay hindi nagbago kahit 10 taon na siyang wala. Ang amoy ng mamahaling tabako ay nakakapit pa rin sa mga kurtinang gawa sa velvet. Ang mga libro ay nakaayos pa rin sa istanteng gawa sa mahogany. At sa dingding, nakasabit ang isang malaking oil portrait ng yumaong Don. Nakangiti, makapangyarihan, ang hari ng kanyang imperyo. Dito sa silid na ito, nararamdaman ni Doña Victoria ang kanyang tunay na lakas. Tumayo siya sa harap ng larawan ng kanyang asawa, isang baso ng brandy, ang hawak sa kanyang kamay. Hindi ko sila hahayaang sirain ka, mahal ko. Bulong niya sa larawan. Hindi ko hahayaang dungisan ng isang hamak na katulong ang pangalan na binuo natin. Ang pagsuway ni Michael ay isang sampal sa kanya. Ang kanyang ginintuang anak, ang tagapagmana, ay nagpapadala sa emosyon. Nagpapadala sa mga kasinungalingan ng isang babaeng basura. Ngunit hindi na mahalaga iyon. Kung hindi kayang ayusin ni Michael ang problemang ito, siya ang gagawa. Sa paraang siya lang ang nakakaalam. Umupo siya sa malaking silya sa likod ng mesa ng kanyang asawa. Ang silyang ito, ang kanyang trono. Mula rito, kaya niyang kontrolin ang mundo. Kinuha niya ang isang maliit na itim na aklat mula sa drawer. Narito ang mga numero ng mga taong may utang na loob sa kanya, mga taong handang gawin ang lahat para sa tamang halaga. Ang una niyang tinawagan ay isang editor ng isang kilalang tabloid. Armand, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses ay matamis, ngunit may bakal sa ilalim. Mayroon akong isang kwento para sa'yo, isang exclusive. Anything for you, Doña Victoria? Sagot ng lalaki. May isang babae, Liza Santos ang pangalan, isang gold digger na may sakit sa pag-iisip. Sinusubukan niyang mangikil sa anak kong si Michael gamit ang isang bata. Gusto kong makita ang pangalan niya sa putik bukas na bukas din. Walang tanong-tanong. Isang mabilis na masusunod po. At ibinaba na ni Victoria ang tawag. Iyon ang unang hakbang. Sirain ang kredibilidad. Gawin siyang isang sinungaling sa mata ng publiko. Ang pangalawang tawag ay mas mabigat. Si Atty. Romero. Victoria, sagot ng abogado. Ang boses ay pamilyar. Masyadong pamilyar. May problema tayo. Diretsahang sabi ni Victoria. Ang alaga nating hardinero noon, si Marco, nag-uumpisa ng magtanong si Michael tungkol sa kanya. Isang sandaling katahimikan. Naitapon ko na ang lahat ng papeles niya noon pa, sabi ni Romero. Hindi sapat ang papeles, giit ni Victoria. Ayusin mo. Siguraduhin mong walang anumang hibla na mag-uugnay sa kanya sa atin. Walang bakas. Naiintindihan mo ba ako, Antonio? Ang paggamit niya sa unang pangalan nito ay isang babala. Naiintindihan ko, sagot ng abogado. Ang boses ay bahagyang tumigas. Pagkababa ng tawag, napatingin si Victoria sa mga blueprints ng Paraiso Verde na nakalatag sa isang gilid ng mesa. Ito ang kanyang monumento. Ang korona ng pamilyang De Villa. Hindi niya hahayaang madungisan ito ng dumi ng nakaraan.
Napansin niya ang isang silver picture frame sa ibabaw ng mesa. Isang larawan niya kasama ang 2 anak noong mga bata pa sila. Si Michael, nakangiti at masayahin. Si Christine, seryoso at laging may distansya kahit noon pa man. Isang saglit, isang kurot ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang puso. Bakit hindi nila maintindihan? Ang lahat ng ito, ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanila, para sa kanilang kinabukasan. Mabilis niyang iwinaksi ang emosyon. Ang kalungkutan ay isang kahinaan. At sa digmaang ito, hindi siya pwedeng maging mahina. Itinayo niya ang picture frame, pinaharap ito sa dingding. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Isang numerong sa ulado niya sa isip. Sumagot ito sa unang ring, walang bati. Isang tahimik na paghihintay lang. Tumingin si Victoria sa bintana, sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay magsalita siya, ay kasing lamig ng hangin sa labas. Ang babae, alam niyo na kung nasaan siya. Isang pag-ubo lang ang sagot. Gawin niyo ang lahat para hindi na siya makapagsalita pa. Utos ni Victoria. Ang bawat salita ay mabigat at pinal. Kahit ano. Ang opisina ni Papa. Iyon ang sinabi ni Christine habang nakaupo sila sa sala ng safe house. Si Liza ay nagpapahinga sa kwarto kasama si Leo. Kung may itinatagong dumi si Mama at si Attorney Romero, malamang nandoon nakatago ang ebidensya. Pero 10 taon na ang nakalipas, sabi ni Michael. Siguradong nilinis na nila yon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Christine. Hindi mo kilala si Papa. Meron siyang sariling mundo sa loob ng opisinang yon. May mga lugar doon na kahit si Mama ay hindi pinapakialaman. Halika na. Puspusan ang paghahanda para sa grand launch ng Paraiso Verde, kaya't ang mansyon ay abala na naging perpektong pagkakataon para sa kanila na pumasok ng hindi napapansin. Ang opisina ni Don Ricardo ay alaga pa rin sa linis, ngunit ramdam ang bigat ng nakaraan sa hangin. Agad na kumilos si Christine. Hindi siya tumingin sa mga libro o sa mga drawer ng mesa. Lumapit siya sa isang malaking pader na puno ng mga naka-frame na parangal at litrato. Lagi niyang ipinagmamalaki ang mga ito. Bulong ni Christine. Maingat niyang tinanggal ang isa sa pinakamalaking parangal. Sa likod nito, isang maliit na keyhole ang lumitaw na panganga si Michael. Kumuha ng isang paperclip si Christine mula sa kanyang bulsa at sinimulang kalikutin ang seradura. Isa sa mga natutunan ko noong nagre-rebelde ako. Sabi niya nang hindi tumitingin. Ilang sandali lang, isang mahinang click ang narinig nila. Bumukas ang isang bahagi ng pader. Inilalantad ang isang bakal na safe. Paano ang kombinasyon? Tanong ni Michael. Hindi na kailangan. Sagot ni Christine. Kinuha ang isang maliit na pry bar na dala niya sa kanyang bag. Sa lakas at determinasyon, sinimulan niyang pilitin ang pinto ng safe. Sa loob, hindi ginto o pera ang laman. Mga folder, mga luma at naninilaw na dokumento. Kinuha nila ang mga iyon at mabilis na sinuri. Mga bank statement, mga kopya ng mga tseke. Nakita ni Michael ang paulit-ulit na pangalan. Antonio Romero, malalaking halaga na ibinibigay buwan-buwan. At ang mga petsa, tumutugma ang mga ito. Isang malaking bayad, 1 linggo matapos paalisin si Liza. Isa pang mas malaki, sa parehong buwan na biglang umuwi sa probinsya si Marco. He was blackmailing them, bulong ni Michael. Ginagamit ni Romero ang mga sikreto nila para kumita. Habang abala sila sa paghahanap ng ebidensya sa safe house, nag-iisa si Liza. Tinititigan niya ang kanyang natutulog na anak. Ang puso ay puno ng pag-asa at takot. Biglang nag-ring ang isang burner phone na iniwan ni Michael para sa emergency. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan siya
Ngunit sinagot din, "Hello? Si... si Liza Santos po ba ito?" Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. "Kaibigan po ako ni Marco. May bilin po siya sa akin para sa inyo. Matagal ko na po kayong hinahanap." Napatayo si Liza. Ang puso ay kumabog ng sobrang bilis. Si Marco. Isang balita tungkol kay Marco. "Nasaan ka? Anong bilin?" "Hindi po pwedeng sa telepono," sabi ng lalaki. "Magkita po tayo sa maliit na simbahan sa kanto ng Elm Street. Mag-isa lang po kayo para sa kaligtasan nating lahat." Ang pag-asang makarinig ng balita tungkol sa ama ng kanyang anak ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat. Nag-iwan siya ng isang maikling text kay Michael. "Sir Michael, may balita daw po tungkol kay Marco. Pupuntahan ko lang saglit." Pagkabasa ni Michael ng text, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi, bitag to. Mabilis silang tumakbo palabas ng mansyon, sumakay sa kotse at pinaharurot ito ni Michael. Alam niyang siya lang ang nag-iisang taong aktibong naghahanap kay Marco. Imposibleng may ibang makahanap kay Liza. Habang papalapit sila sa simbahan, nakita nila si Liza na naglalakad sa sidewalk. At sa likod niya, isang itim na van na walang plaka ang mabagal na bumubuntot, naghihintay ng tamang tiyempo. "Diyos ko," bulong ni Christine. Walang pag-aalinlangan na ibinangga ni Michael ang manibela. Bigla niyang iniharang ang kanyang mamahaling sasakyan sa harap ng van, pinuwersa itong huminto. Ang biglaang ingay ng mga preno at busina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Nagulat ang mga sakay ng van. Nang makita nilang bumababa si Michael mula sa kotse, suot ang galit na hindi maipinta, mabilis nilang inatras ang van, umikot at humarurot palayo. Napatakbo si Michael papunta kay Liza na nakatulala sa gilid ng daan na nanginginig sa takot. "Liza, okay ka lang ba?" Niyakap niya ito, hindi dahil sa romantikong dahilan, kundi dahil sa purong takot na baka mawala ito. Nang gabing iyon, pabalik sa safe house, ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang panganib ay hindi na isang multo. Ito ay totoo. Nakita nila ang mukha nito. Nang makabalik sila, nanginginig pa rin si Liza habang yakap-yakap si Leo. Si Michael naman ay nakatayo sa tabi ng bintana. Nakakuyom ang mga kamao. Sinisisi ang sarili. Biglang nagring ang telepono ni Michael. Si Christine. "Michael," sabi ng kapatid niya. Ang boses ay seryoso at nagmamadali. Nasa mansyon pa rin ito, tinatapos ang pagsusuri sa mga dokumento. "Bakit ate? May problema ba?" "Yung mga bank statement," sabi ni Christine. Tiningnan ko ulit. Hindi lang para kay Romero ang mga bayad. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Christine sa kabilang linya na parang inihahanda ang sarili sa bigat ng kanyang sasabihin. "Michael, hindi lang si Marco ang binayaran nila para manahimik. May iba pa. Marami pa sila." Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang safe house ay hindi na parang isang ligtas na kanlungan. Ito ay naging isang kulungan. Ang bawat anino sa labas ng bintana ay tila isang banta. Ang bawat tunog ng sasakyan sa kalye ay nagpapakaba kay Liza. Ngunit sa gitna ng takot, may isang bagay na nagsimulang mamuo. Isang kakaibang pamilya. Si Michael, na hindi na niya tinitingnan bilang isang divilla, kundi bilang isang kakampi. Si Christine, na sa kabila ng pagiging masungit ay laging nagtatanong kung kumain na ba sila ni Leo. At si Leo, ang kanyang anak, na tila ang nag-iisang sinag ng araw sa madilim nilang mundo. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Leo sa sahig, isang sandali ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Tumatawa si Leo habang itinatayo ang isang tore ng mga laruan. Napangiti si Liza. Ito ang buhay na gusto niya para sa kanyang anak. Isang buhay na simple at payapa.
Sa kabilang banda ng silid, abala si Michael at Christine sa pag-aaral ng mga dokumentong nakuha nila. Narito, sabi ni Christine, itinuturo ang isang listahan ng mga pangalan at halaga. Iba-ibang babae. Lahat dating katulong sa mansyon, lahat bigla na lang umalis. Ang kasamaan ng pamilyang De Villa ay mas malalim at mas malawak pa sa inaakala nila. Hindi lang siya ang biktima, marami sila. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na hakbang, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay marahas at mapilit. Nagkatinginan silang lahat. Ang kapayapaan ay biglang nawasak. Agad na kinarga ni Liza si Leo, niyakap ito ng mahigpit. Tumayo si Michael, naghanda para sa kung ano man ang nasa labas. "Sino yan?" Sigaw ni Michael. "Pulis po ito! Buksan niyo ang pinto!" "Pulis? Paanong?" Bago pa man sila makapag-isip, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Sinisira ito. Pumasok ang ilang unipormadong pulis, kasama ang isang babaeng nakasuot ng business suit. Seryoso ang mukha nito. "Liza Santos?" Tanong ng babae. "Bakit? Ano ang kailangan niyo sa kanya?" Hinarang sila ni Michael. "Mr. De Villa, huwag po kayong makialam," sabi ng pulis. "May arrest warrant kami para kay Miss Santos. Reactivated po ang kasong pagnanakaw na isinampa laban sa kanya. 10 taon na ang nakalipas." Nanlamig si Liza. Ang kasinungalingan. Ang kasinungalingang yon ang ginagamit na sandata laban sa kanya. "Wala siyang ninakaw. Ito ay isang gawa-gawa lang," sigaw ni Michael. "Maaari niyo pong sabihin yan sa korte," malamig na sagot ng babaeng nakasuit. "Pero sa ngayon, kailangan siyang sumama sa amin." 2 pulis ang lumapit kay Liza. Ang mga mata niya ay napuno ng luha. Tumingin siya kay Michael, isang tinging puno ng desperasyon. "Mama!" Umiiyak na, sabi ni Leo. Nararamdaman ang tensyon sa paligid. "Dito ka lang, anak." Humihikbing, sabi ni Liza. Hinalikan ang kanyang anak sa noo at dahan-dahang ibinigay kay Christine. Habang nilalapitan siya ng mga pulis para pusasan, naramdaman ni Liza na gumuho ang lahat ng kanyang pinaglalaban. Ang kaunting pag-asa na kanyang naramdaman ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at madilim na kawalan ng pag-asa. Pinilit ni Michael na harangan ang mga pulis, ngunit itinulak lang siya. Wala siyang magawa. Sa kabila ng kanyang pera at kapangyarihan, sa sandaling ito, wala siyang silbi. Isa lang siyang manonood sa pagbagsak ng kanilang mundo. Habang hinihila siya palabas, huling nakita ni Liza ang umiiyak niyang anak sa mga braso ni Christine at ang mukha ni Michael na puno ng pagkatalo at galit. Ang pinto ng police car ay sumara na parang pinto ng isang kabaong. Sa loob ng madilim na sasakyan, wala nang nagawa si Liza kundi ang umiyak. Nanalo na sila. Nanalo na ang mga De Villa. Pagdating sa presinto, dinala siya sa isang maliit at malamig na holding cell. Upo siya sa bakal na kama, niyakap ang kanyang mga tuhod. Tila ito ang kanyang katapusan. Dito na siya mamamatay, sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanya. At ang kanyang anak ay lalaki ng walang ina. Narinig niya ang tunog ng takong na papalapit sa kanyang selda. Inangat niya ang kanyang ulo. Nakatayo sa labas ng rehas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, si Doña Victoria De Villa. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang nangiti ay puno ng tagumpay. Lumapit ito. Ang mga daliri ay marahang humawak sa malamig na bakal. "Sinabi ko sa iyo, Liza," sabi ni Victoria. Ang boses ay isang mapanlait na bulong. Walang sino man ang kayang lumaban sa mga De Villa. Tinitigan lang ni Liza ang babae, ang puso ay puno ng pagkamuhi, ngunit ang kaluluwa ay pagod na pagod na. Wala na siyang lakas para sumagot. Wala nang luhang gustong pumatak. Isang pakiramdam lang ang nangingibabaw. Ang lahat ay nawala.
Ang gabi ng Grand Launch ng Paraiso Verde ay perpekto. Ang mga ilaw ay kumikinang na parang mga bituin. Ang tunog ng champagne glasses at malamyos na musika ay pumupuno sa hangin. Ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay naroroon, nakasuot ng kanilang mga pinakamamahaling damit at alahas. At sa gitna ng lahat, si Doña Victoria de Villa ang reyna ng gabi. Bawat ngiti niya ay kinukunan ng litrato, bawat salita niya ay pinapakinggan. Ito ang gabi ng kanyang tagumpay. Ang pangalan ng de Villa ay muling nasa tuktok, mas maningning kaysa dati. Nakatayo sa isang sulok, pinapanood siya ni Michael. Sa paningin ng iba, siya ang nalulugmok na tagapagmana, ang anak na natalo sa laban. Tila sumuko na siya. Ang kanyang mukha ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ngunit sa ilalim ng katahimikang yon, isang bagyo ang nag-aalimpuyo. Nang tawagin ang pangalan niya para sa kanyang pambungad na talumpati, dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya ang nag-aalalang tingin ni Christine mula sa audience at ang mapagmataas ng ngiti ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Ito na. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang boses ay kalmado. Welcome to Paraiso Verde, isang lugar na ipinangako bilang isang paraiso sa lupa. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang aking ama, si Don Ricardo de Villa, ang nangrap nito. At ang aking ina, si Doña Victoria, ang nagsakatuparan nito. Itinayo nila ito bilang isang testamento sa pangalan ng aming pamilya. Muli, masigabong palakpakan. Ngumiti si Victoria, isang ngiti ng isang reynang nasisiyahan. Pero ngayong gabi, pagpapatuloy ni Michael, at biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging mas mababa, mas seryoso. Gusto kong pag-usapan natin ang tunay na halaga ng paraisong ito. Ang tunay na pundasyon kung saan ito itinayo. Natahimik ang mga tao, naguguluhan. Itinayo ito sa mga kasinungalingan. Deklara ni Michael, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Nagulat ang lahat. Ang mamangiti sa mukha ni Victoria ay naglaho. Itinayo ito sa mga luha ng mga inabuso, sa katahimikan ng mga tinakot, at sa dugo ng mga nawala. Sa likod ng entablado, nagbigay ng senya si Christine sa sound technician, isang technician na matagal na nilang binayaran at pinagkatiwalaan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa hall, maliban sa isang spotlight na nakatutok kay Michael. Ang malaking screen sa likod niya, na kanina'y nagpapakita ng mga magagandang tanawin ng resort, ay naging itim. At pagkatapos, isang boses ang narinig. Isang boses mula sa nakaraan. Hindi na natin problema ang hardinerong iyon, Antonio. Siguraduhin mo lang na ang babaeng iyon ay hindi na rin magiging problema. Ang boses ni Doña Victoria, malinaw at hindi maipagkakaila. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa audience. Nanlaki ang mga mata ni Victoria, hindi makapaniwala. Sumunod ang boses ni Attorney Romero. Paano kung magsalita siya? At ang huling boses, ang pinaka-nakakakilabot sa lahat. Ang boses ni Don Ricardo na nakuha mula sa isang lumang microcassette tape na nakatago sa kaibuturan ng safe. Isang pag-uusap nila ni Romero tungkol sa isa pang problema. Walang maniniwala sa isang hamak na katulong, Antonio. Ang mga de Villa ang laging pinaniniwalaan. Ganyan ang laro dito? Ang recording ay maikli lang, ngunit sapat na. Sapat na para wasakin ang lahat. Bumukas ang mga ilaw. Ang katahimikan sa hall ay nakabibingi. Ang lahat ng mata, na kanina'y puno ng paghanga, ay ngayon puno ng pagkasuklam, lahat nakatutok kay Doña Victoria. Ang paraisong ito, sabi ni Michael, ang boses ay puno ng pinal na hatol, ay isang libingan, at ngayong gabi, huhukayin natin ang lahat ng mga bangkay. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas ang mga pinto sa likod ng hall.
Pumasok ang mga pulis, hindi para sa isang pekeng arrest warrant, kundi para sa isang tunay na krimen. Sinubukang tumakbo ni Victoria, ngunit huli na ang lahat. Napapaligiran na siya. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagkabigla, naging galit, at sa huli, naging purong desperasyon. Sumisigaw siya, nagwawala, ngunit wala nang nakikinig. Ang reyna ay nahulog mula sa kanyang trono. Habang kinukuha ng mga pulis ang kanyang ina, ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pag-flash. Kinukunan ang bawat anggulo ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang tao lang ang hinanap ng mga mata ni Michael. Sa dulo ng hall, malapit sa pintuan, nakatayo si Liza. Pinalaya siya sa piyansa ilang oras lang ang nakalipas. Salamat kay Christine. Ang kanyang suot ay simple lang, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na nakayuko sa takot. Nakatayo siya ng tuwid, ang mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi na dahil sa sakit. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng naguguluhang mga tao. Walang salitang kailangan. Sa mga matang iyon, nakita ni Michael ang pasasalamat. Nakita ni Liza ang katarungan. At sa wakas, pagkatapos ng napakahabang gabi, nagsisimula nang sumikat ang araw. Lumipas ang ilang buwan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilyang De Villa ay naging pambansang eskandalo. Ang paghuhukom sa paraiso, iyon ang tinawag ng media. Ang mga dating biktima na nabigyan ng lakas ng loob sa paglalantad ni Michael ay isa-isang lumabas upang magbigay ng kanilang mga testimonya. Si Doña Victoria at Attorney Romero ay parehong nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa maraming kaso, kabilang na ang obstruction of justice. At sa huli, ang pag-amin ni Romero sa pagpatay kay Marco Reyes kapalit ng mas magaan na sentensya na hindi ibinigay. Ang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Isang maaliwalas na umaga, dinala ni Michael si Liza at Leo sa lugar kung saan dating itatayo ang Paraiso Verde. Ang mga hindi pa tapos na istruktura ay nagsimula ng gibain. Ang ingay ng konstruksyon ay napalitan ng tunog ng mga alon mula sa dagat at ng hangin na dumadaan sa mga puno ng niyog. Anong gagawin mo rito? Tanong ni Liza, habang pinapanood si Leo na masayang nagtatakbo sa buhanginan. Ngumiti si Michael, isang nangiting matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Isang nangiting totoo at magaan. Inilabas niya ang isang nakarolyong papel mula sa kanyang likuran, isang blueprint. Inilatag niya ito sa hood ng kanyang sasakyan. Hindi ito isang plano ng isang magarbong hotel o mga luxury villa. Ito ay isang komunidad. May mga maliliit na bahay, isang paaralan, isang palaruan, at isang malaking gusali sa gitna na may nakasulat na pangalan. Lyra Sanctuary. Basa ni Liza. Para sa'yo, sabi ni Michael, tumingin sa kanya. At para kay Marco, Liza and Marco. Naramdaman ni Liza ang pag-init ng kanyang mga mata. Ano? Ano ito? Ito ang bago nating paraiso, paliwanag ni Michael. Isang lugar para sa mga biktima ng pang-aabuso. Isang lugar kung saan sila pwedeng magsimulang muli, maghilom at mahanap ang kanilang lakas. Hindi na ito Paraiso Verde. Ito na ang santuwaryo. Ibinenta ni Michael ang halos lahat ng ari-arian ng mga De Villa. Itinanggi niya ang dugong nakakabit sa kayamanang iyon at ginamit ang pera para pondohan ang isang bagay na may tunay na kahulugan. Kasama ko si Ate Christine dito, dagdag niya. Siya ang mamamahala sa legal at psychological support para sa mga residente. Pero kailangan ko ng tulong mo, Liza. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liza, walang bakas ng awa, kundi purong respeto. Hindi bilang isang biktima na tinutulungan, kundi bilang isang partner. Ikaw ang puso ng lugar na ito. Ikaw ang magiging patunay na may pag-asa pagkatapos ng lahat ng sakit.
Sa unang pagkakataon, hindi umiyak si Liza dahil sa kalungkutan o takot. Umiyak siya dahil sa saya. Sa wakas, ang kanyang pagkatao ay hindi na nababalot ng kanyang masakit na nakaraan. Siya na si Liza Santos, isang survivor, isang ina, isang inspirasyon. Tumango siya, hindi makapagsalita. Ang puso ay puno ng pasasalamat. Gusto kong humingi ng tawad, Liza. Seryosong sabi ni Michael, para sa lahat ng ginawa ng pamilya ko at para sa sarili kong pagkabulag, patawarin mo ako. Matagal na kitang pinatawad, Michael. Sagot ni Liza. Ang tinig ay puno ng kapayapaan. Sa di kalayuan, tumatakbo pabalik si Leo. Hawak ang isang magandang kabibe. Lumapit siya sa dalawa. Ang mukha ay puno ng pawis at ngiti. Mama, Tito Michael, tingnan niyo po. Inabot niya ang kabibe sa kanila. Sabay nilang hinawakan ito, ang kanilang mga kamay ay nagdampi. Isang kislap ang dumaan sa pagitan nila. Hindi pa pag-ibig, ngunit isang malalim na koneksyon na nabuo mula sa pinagsamahan nilang pait at tagumpay. Tara na po! Masayang sabi ni Leo. Hinihila ang mga kamay nilang dalawa. Magsimula na tayo! Ang mga salita ng bata ay umalingaw-ngaw sa kanilang mga puso. Magsimula na tayo. Magkahawak kamay silang tatlo, kasama si Christine, na papalapit mula sa malayo. Isang ngangiti na rin sa wakas ang nasa kanyang mga labi. Pinanood nila ang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang dating pundasyon ng kasakiman at kasinungalingan ay giniba na. At sa lugar nito, sa ilalim ng parehong kalangitan, isang bagong pundasyon ang itinatayo. Isang pundasyon na gawa sa katotohanan, katarungan, at pag-asa. Isang bagong simula. Isang tunay na paraiso.